Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa June 1 to 15, 2024? Bi-weekly reading nga pala to. Bakit baliktad tong mga to? Anyari. Lahat baliktad. Well, ang dating kasi sa akin, tingin ko may kinalaman to sa workplace. Na para bang yung iba sa inyo ay binubuli doon. Tingin ko, lalaki yung binubuli. Tapos lalaki rin yung nambubuli sa kanya. Na para bang feeling niya hindi siya na-appreciate sa workplace niya. Anyways, pwedeng ang tama ng reading na to ay lalaki lang. Okay? So, pwedeng ikaw, lalaki ka. O, ito yung person mo, lalaki. O, ito yung kakilala mo, lalaki. So, alamin natin, sino ba yung nambubuli dito? Sino yung lalaki? Kapwa niya lalaki, binubuli siya. Aquarius, Saturn, Capricorn, Aquarius ulit. So, ibayin naman natin ang senaryo. Wait lang, may tumunog eh. Anyways, magsimula na tayo. Well, dito, ano ba to? Relationship ba o career? Kasi, ang dating, may someone dito na magsisimula ng bumunga yung kanyang hard work. Pero tingin ko ang tatamaan ng reading na to ay someone na nasa faraway place, sabi natin nasa ibang bansa, o napalayo dahil sa work. Na para bang tanaw na niya eh. O pwede rin namang, tanaw na niya na mangyayari na yung gusto niyang mangyari. So sabihin natin, magkakapera. Kasi, para bang recently nung May, parang nadismaya siya dito. Siguro nga, dahil di niya nakuha yung na-expect niya. Pero ngayon, mukhang makukuha na niya. Pwede rin namang ang work dito ay may kinalaman sa traveling. O
alam mo yung independent yung trabaho. Sabihin natin, ano ba yung independent? Entrepreneur o entrepreneur, analyst, specialist, contractual na trabaho, commission-based, part-time job, small business, subcontractor, o independent professional, o pwedeng katulad namin, YouTuber, di ba? Na, yun nga, nasa abroad yung pinaka-YouTube, di ba? Pinaka-company. Although, meron din naman bawat bansa. So, sabihin nating foreigner yung boss. Pwede rin ganun. Di ba may company na ang employer ay foreigner. Pwede rin ganun. So, again, kung ganun ang kind ng job, dun may progress. Nagbubunga yung hard work. Ano to? Well, ang dating sa akin, may iba sa inyo na uuwi para magsama-sama, parang reunion o gathering to. Pwede rin. So, ida kayo yon o may someone nakakilala nyo na uuwi mula sa malayang lugar para mag-spend ng time sa family. Ano pa ba? O pwedeng kung di man sa inyo tumama to, di dun sa kakilala nyo. Kasi, general reading to at general energy. So, di lang specific sa'yo mismo na Taurus. Kung baga, kasama din yung energy sa paligid mo. So, pwedeng sumama dito yung energy ng kapatid mo, magulang mo, kaibigan mo, co-worker, kapitbahay mo, kaibigan, o kung sino man yan. So, kung di tumama sa'yo, baka doon sa kanila. Pero tingin ko ano to, gathering. O sabihin natin, parang may celebration na parang magkakaroon ng piging o salo-salo na kakain sila magkakasama. O baka nga celebration to. O fiesta, di ba? May festival, ganyan. O pwede rin honeymoon to. Ang tawag dun? Yung gagala para mag-spend ng time para sa kanilang dalawa lang. Parang bonding. Kung in a relationship, ano pa ba? Ano maisip dito? Ano combination to? Maganda ba ako dito? Baka ma-negative pa to. Yan mo na. Ito last na to. Ay, hindi negative to. Traveling ulit.
Anong meron? Well, kung magkarugtong yan, saka yung kanina, na may traveling daw, di ba? May uuwi. Baka lalaki yun. May lalaki tayo dito. Baka lalaki yun. O tatay ng iba sa inyo. O father figure. Sabi natin, asawa mo. Asawa ng iba sa inyo. O asawa ng kakilala nyo. Lalaki eh. Pwedeng may edad na to. Sabihin natin, 40 pataas. Pero pag ganyan kasi, more like 60 na pala to. Ay, ano kaya, 40 o 60? 40 na lang. Pero usually kasi mga ganyan 50 yan eh. Lily. Pero kasi doon ako tumitingin sa spades eh. King of spades. Pag nakita ko yan, mga 40 lang yan. 40 pataas. Kung lily, wala yung king of spades. Mga 60 yan. Ito again, lolo na. Pwede rin, osa mo, na puti na agad ang buhok. Mukha nang matanda sa edad niya. Kahit bata pa, mukha nang matanda. Matured yung face. Pero again, more like 40 years old and above to. OFW o seaman ba to? O baka ma-miss yung iba sa inyo ng lalaking to. So, kung babae yung nanonood, edi mamimiss sila nito. Itong partner nila. Kung long distance. Ano pa ba? Pwede rin kasing yung lalaking yan, kung di siya yung uuwi, siya yung aalis. Pwede rin ganun. Siya yung magta-travel. So, kung di siya pabalik yung travel niya, palayo. Ganun. So, case-to-case basis. Pero sabihin naman nating, wala namang ganun eksena. Hindi naman long distance. Hindi naman seaman. Foreigner ba to? O, sabihin natin, kung di ganun, halimbawa, nag-away, may pagbabago. Okay? Pwedeng ganun. So, sanang pagbabago. Magkakabati. O baka naman, bumili ng sasakyan yung lalaking yan. O kung mayaman siya, mga maisipan niya bumili o baka bibili na talaga. O baka maisipan niya mag-buy and sell. Alam mo yon, mag-business. Particular yung commerce. O anything na may kinalaman sa delivery. So again, yung lalaking yan yung baka makaisip. Pero kung ganyan na talaga yung trabaho niya, sabihin natin sales agent ng sasakyan, halimbawa lang. O yun mga sinabi kung ano-ano. Halimbawa, nag-resonate sa inyo. Magiging skilled siya dito eh. So, kung sales agent siya, regardless kung sasakyan yung binibenta niya, basta nagbebenta siya. Well, good news. Kasi, tawag dito, makakabenta siya ng marami. Marami benta niya. Kaysa nung nakarang buwan o nung May. May parang increase. Ano pa ba? O sabihin natin, hirapan ako mag-isip.
Pwede rin kasing ano to eh, uncle. Yung bibisita. O grandparent. To lolo. O pwede rin siyang mag-conduct ng parang skill dito eh. Ewan ko. Masteral? O ewan ko. Parang magiging siya ng skill. Parang mastery. Ano maisip dito? Anyways, 15 minutes. 16 na pala to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.